Nakatakdang isailalim sa inquest ang kapatid ni dismissed Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo na ngayon po'y nasa kustudiya na ng National Bureau of Investigation. Kasama niyang mahaharap sa reklamo si Cassandra Leong na sinasabing representative sa PAGCOR ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Department of Justice, sasampahan ng reklamong obstruction of justice at paglabag sa Passport Act si Ong. Bukod dyan, may contempt order din ang Kamara laban kay Ong. Reklamong paglabag naman sa immigration laws ang kay Sheila Guo na pinaaresto rin ng Senado dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig tungkol sa Pogo. Dumating kagabi sa NBI ang abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio at kinukwestiyon kung bakit sa NBI dinala ang kanyang kliyente. Sa House of Representatives daw dapat dinala si Ong dahil Kamara ang nagpa-contempt sa kanya. Gayunpaman, maayos naman daw ang lagay ni Ong. Kahapon ng hapon dumating sina Guo at Ong sa NAIA Terminal 1 sa Pasay matapos i-turnover ng Indonesian Immigration. Ayon sa Bureau of Immigration, noong nakaraang linggo pa sila nakipag-ugnayan sa mga counterpart nila sa Indonesia kaya nahuli sina Guo at Ong. Pinabalik sila sa Pilipinas dahil itinuturing silang undesirable. Mula sa NAIA, dinala sina Guo at Ong sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila para sa processing, booking at profiling. Pina-check up din ang dalawa matapos sumama ang pakiramdam ni Guo. Tsaka sila inilipat sa NBI Detention Facility. Bagong-bagong balita po tayo, hahaharap sa deportation case ang kapatid ni dating Mayor Alice Guo na si Sheila Guo. Detalye tayo niyan sa ulat on the spot ni Salima Refran. Salima? Connie, ayon nga kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, nais nilang ipa-deport si Sheila Guo dahil sa undesirability at misrepresentation. Yan ay matapos makumpirmang may Chinese passport si Sheila Guo bukod pa sa kanyang Philippine passport. Zhang Miyer ang pangalang nakasulat sa kanyang Chinese passport. Iba rin ang kanyang date of birth na nakasaad sa kanyang Philippine passport. Ayon sa BI, banta raw ang kanyang pananatili sa bansa sa ating public safety, interest at national security. Naniniwala rin sila na fraudulent o sa maling paraan ang ginamit ni Guo para makakuha ng Philippine passport. Samantala, nakita nga backdoor ang ginamit ni Sheila Guo para makaalis ng bansa. Walang tatak ang kanyang mga passport na lumabas ng Pilipinas, pero may entry siya sa Sabah sa Malaysia. Naniniwala rin ng BI na posibleng ito rin ang ginamit na ruta ni Mayor Alice Guo sa pagpuslit ng Pilipinas. Narito ang pahayag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Sa tingin po natin, same po yung naging procedure. Illegally sila umalis, hindi po sila dumaan sa mga formal na paliparan or airport ng Pilipinas, ng seaport ng Pilipinas. They might have gone out of the country through illegal means without the proper checking and inspections of our CIQ. Connie, alam mo, sumailalim na kagabi sa immigration inquest si Sheila at gumugulong na ang deportation case laban sa kanya. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Connie. Yes, Salima, itong pinapakita nating video ngayon ay ang immigration inquest ni Sheila Guo kagabi. Tama? Yes, Connie, ang nakikita mo, yan yung booking procedure, yan yung pagkuha sa kanya ng mugshot. At makikita dyan, no, yung pangalang nakasulat, Zhang Miyer, hindi yan Sheila Guo. Sa baba nakasulat maliit, aka Sheila Lial Guo. Yan kasi yung nakuhang pangalan dun sa Chinese passport na nakuha rin kay Sheila Guo. Connie. Alright, maraming salamat, Salima Refran. Nakatakas mula sa mga dumukot sa kanya ang isang tourism student sa Maynila. Inaalam kung sino ang mga salarin. Balita hatid ni Jomar Presto. Ligtas na nakabalik sa kanyang pamilya ang 20 anyos na tourism student na si alias Shane mula sa kamay ng posible umanong kumidnap sa kanya sa bahagi ng Balot sa Tondo, Maynila. Bago ang insidente, nakita ang biktima na sumakay ng tricycle sa bahagi ng Kirikada pasado alas 9 kagabi. Ayon sa tiyahin ng biktima, nagpahatid si Shane malapit sa isang tulay sa Balot para makipagkita sa isang kaibigan. Pero bigla raw nag-message ang biktima sa boyfriend niya at sa kanyang pinsan. May na-receive kami na message mula sa pamangkin ko na humihingi siya ng tulong. Sinabi niya na tulong, please tulong, may humahabol sa akin. Tawagan mo na si mama.
Ang sumunod na eksena, Biglang tumutok daw sa kanya ng kutsilyo. Tapos mabilis siyang pinaglalakad. Tapos after nun wala na siyang malay. nang magising daw ang biktima, nasa loob na siya ng isang kwarto. Agad niya raw kinuha ang kanyang gamit at tumakas. Sakto naman na may isang tricycle driver ang nagsakay sa kanya at ibinaba siya sa Rizal Avenue. Mag-aalauna ng madaling araw kanina nang makita sa CCTV ang biktima na naglalakad na papunta sa tapat ng isang ospital. Dito na siya sinubukang pakalmahin ng mga residente bago nagdatingan ang mga kaanak ng biktima. Pasalamat ko lang na nabalik sa amin yung pamangkin ko ng buhay. Kaya lang inaano namin yung trauma na experience niya kasi wala siyang tsinela, sobrang dumi, tas kalat-kalat yung gamit niya. Ayon sa barangay, nagsasagawa na ngayon ang investigasyon ng Manila Police District para matukoy kung sino ang posibleng kumidnap sa biktima. Traumatize yung bata kaya siguro next step po yung pag-refer sa DSWD para for debriefing po. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang ilang taong pagtatago, na aresto sa Cainta Rizal ang isang lalaking wanted para sa mga reklamong child abuse at hazing. Base sa investigasyon ng pulisya, nagtatag ng biker club ang akusado noong 2015 at nag-recruit siya ng mga minor de edad na lalaki bilang miyembro. Bilang initiation, ginahasa umano niya ang mga binatilyong hindi nakapagbayad ng membership fee. 8 reklamong child abuse ang isinampa ng mga biktima. Ang mga pulis naman ang nagsampa ng paglabag sa anti-hazing law. Dahil nangangatog ng arestuhin, dinala muna sa ospital ang akusado. Inilipat siya sa kulungan matapos matukoy na dahil lang ito sa nerbiyos at pasado naman sa medical evaluation. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Huli cam dito sa Pangasinan ng pagtakas ng 2 lalaking nagnanakaw umano ng mga manok sa isang barangay sa Calasiao. Sa Bantay, Ilocos Sur naman, nakuhanan ng video ang isang tricycle na nasalpok ng isang SUV. Ang mainit na balita hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV. Masdan ang tricycle na nasa outer lane. Hinihintay ng driver ang pagdaan ng mga sasakyan at nang makitang maluwag na ay nag-U-turn hanggang sa masalpok ng paparating na SUV. Nagpaikot-ikot ang tricycle at tumilapon ng driver. Nangyari yan sa Bantay, Ilocos Sur. Paglabas kami na dyan lugan ng pamyanan, insik po na malatan. So, madaya yan SUV, acidic masyado, can expect nga napaspas, iso nga naalan na din yung tricycle. Sugatan ng tricycle driver. Ayon sa PNP, agad namang nagkaayos ang 2 partido. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang rider na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan. Ilang minuto lang, makikita ang isa pang lalaking naglalakad papunta sa kinaroroonan ng rider. Ang 2, mga magnanakaw pala. 4 na manok ang itinago sa damit ng angkas. Sa sumunod na gabi, muling bumalik ang mga suspect sa lugar. Sa ikalawang pagkakataon, 2 panabong na manok naman ang kanilang nakuha. Hindi naman sila alam na babalik, sir, yung mga magnanakaw. Kaya nakuhanan sila ulit ng 2 manok. Ayon sa Barangay Council, bumalik na naman sa ikatlong sunod na gabi ang mga suspect pero mabilis nilang pinatakbo ang kanilang motorsiklo nang lapitan sila ng mga nag-iikot na barangay tanod. Ang modus nila madaling araw talaga kasi hindi sila umatake ng gabi, puro madaling araw lang talaga. Kasi baka walang tao, tsaka tulog na tulog. Tumangging magbigay ng pahayag ang may-ari ng mga tinangay na manok. Umaasa siyang mahuhuli ang mga salarin. Kita sa himpapawid ang maitim na usok na mula sa isang residential area sa Binyan, Laguna, pasado 2:00 ng hapon kahapon. Hindi bababa sa 20 bahay ang nasunog sa Barangay Santo Tomas ayon sa Binyan City BFP. Napalabas sa mga residente dahil sa nagngangalit na apoy. 21 pamilya ang apektado ng sunog. Wala namang nasaktan. Isang factor po is yung houses po mostly made of light materials and also yung weather conditions din po kasi bandang hapon na po yung nangyari kaya medyo malakas po yung hangin ng panahon na yun. Tinitignan na ng mga investigador ang posibleng electrical short circuit sa isa sa mga bahay. Tinatayang nasa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Russell Simorio ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Mahigit 200 stall naman ang apektado ng sunog sa isang palengke sa San Carlos, Pangasinan. Sa drone video, makikita ang lawak ng pinsala ng nasunog na Old Public Market. Pwersang binuksan ng mga rumespondeng bumbero ang mga pwesto para apulahin ang apoy. Ayon sa BFP, isa umanong umusok na cellphone ang tinitingnang sanhi ng sunog. Inihahanda naman ng San Carlos LGU ang tulong sa mga naapektuhan ng sunog. Nakadetain sa Kamara si dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque matapos ipa-contempt ng Quad Committee na nag-iimbestiga sa mga pogo at sa war on drugs. Dahil po yan sa pagsisinungaling umano ni Roque kaugnay po sa hindi niya pagdalo sa hearing noong August 16. Ang idinahilan ni Roque noon, may hearing siya sa Manila Regional Trial Court. Pero batay po sa certification na nakuha ni Kabayan Party List Representative Ron Salo mula sa Manila RTC, wala namang hearing si Roque noong August 16. August 15 daw pumunta sa korte si Roque. Nanindigan si Roque na hindi siya nagsinungaling at honest mistake daw ang nangyari. Sarado raw ang Kongreso tuwing Biyernes kaya akala niya noong August 15, Huwebes ang pagdinig tulad ng mga nakaraang hearing. Tinawag niyang political harassment ang 24 oras na pagpapadetain sa kanya sa Kamara. Update po sa sinalakay ng scam hub sa Parañaque, arestado ang halos 70 dayuhan. Kabilang dyan ang 59 na Chinese at 4 na Malaysian. Mula naman Myanmar, Indonesia at Vietnam ang iba pa. May 32 Pinoy ring inaresto. Ayon sa NCRPO, pumasok bilang empleyado ng kumpanya ang isa nilang deep penetration agent para kumalap ng impormasyon. Nagpapanggap daw na lisensyadong pogo ang kumpanya pero napag-alaman na wala itong lisensya at permit mula sa PAGCOR at Securities and Exchange Commission. Sasampahan ang mga inaresto ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Securities Regulation Code. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang may-ari ng gusali kung saan nag-ooperate ang sinasabing scam hub. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.